Ikatlong digmaang pandaigdigan mga sangkay, posible na nga bang magsimula sa Europe? Dahil nga po, may nabisto ngayon itong presidente ng Russia na si Vladimir Putin na pwedeng maging dahilan mga sangkay ng pagputok ng ikatlong digmaang pandaigdigan. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another video, another topic na naman mga sangkay pandaigdigang balita. At ito pag-usapan mo natin itong patungkol po sa nalalapit na huwag naman po sana, digmaang pandaigdigan. Ang Russia kasi ay may nabuking ngayon. Yan po ang ating pag-uusapan. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.2 million subscribers na po tayo dito. 1.21 million. Parang kailan lang, no? Parang kailan lang 1 million. Ngayon, 1.21 million subscribers na po tayo. So, kung ikaw po ay hindi pa nakakapag-subscribe, alam mo nang yung gagawin para mapabilang po sa mahigit 1 million na subscribers dito. I-check po sa ibaba, may subscribe button dyan. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag kalilimutan i-follow ang ating Facebook page. Okay guys, pag-usapan po natin ito. Ito kasi, okay, para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, itong Russia, malinaw po ang sinabi ni Vladimir Putin pagdating po sa mga interview. Wala po daw po siyang balak na mag-invade sa Europe. Wala daw po siyang balak na atakihin yung Europe, magpalipad ng nuclear dahil nga po sabi niya napakadelikado daw po niyan. Pero mayroon po siyang sinabi sa kanyang mga interview. Pero once na may makita daw po siyang galaw ng Western countries na magpadala ng mga sundalo doon po sa Ukraine, dito daw posibleng mag-umpisa na makipagdigma siya laban po sa Europe. Well, tingnan po natin ang balitang to. Dahil dito mga sangkay, sabi po, ang Russia daw po ay nag-display. Nakunan po ang isa pong tangke, pandigma, galing po sa Western country. Ibig sabihin, mga sangkay, galing po ito sa NATO. Ngayon, ang tanong dito, ngayon may nakita na siya. Ibig sabihin, mayroon pong mga sundalo ng NATO na nasa Ukraine na. So the question is it possible, mga sangkay, na pumutok na nga ba ang digmaan, pandaigdigan, na magsisimula po doon sa Europe? Now, with the raging conflict in Ukraine, Russia has put on a pretty defiant display. It has showcased the spoils of war, that is Western military hardware that was being seized from the battlefield. And our next sport shows you as to how an exhibition in Moscow's Victory Park has become symbolic representation of Russia's perceived triumph over the NATO-supplied weapons that Ukraine has been fighting with. Take a look. In the heart of Moscow, the Russians are enjoying the warm spring sun as well as a glimpse of captured Western tanks. Okay. Okay. Dinisplay nila mga sangkay itong mga pandigma mismo na ang tingin ko dito mga pinadala po ito ng Western countries papunta sa Ukraine. Na ngayon, nakuha po nila. Ayan po mga sangkay, dinisplay. Dinala po sa Russia. Armored vehicles and artillery pieces. The exhibition features 32 armored vehicles. So ang tanong dito mga sangkay, ngayon may mga nakikita po dito tayo na ganyan. Ibig sabihin ba, ito kasi ang ibig sabihin lamang po dito mga sangkay na natatalo na po talaga yung Ukraine. Ngayon, isa po sa dito mga sangkay, ibig sabihin may mga ganitong klase, may mga flag pa po ng iba't ibang mga bansa. Ang ibig sabihin ba nito posible na pong digmain ni Putin itong ibang mga bansa na nagsusupply, sabihin na po natin kung may mga sundalo po sila doon sa Ukraine. Kasi yan po, mga tangke po yan, mga sangkay. All made in the United States, Great Britain, Germany, France, Sweden, South Africa, Grabe, dami. Finland, Australia,
and Austria. Naku. Iba't ibang mga bansa ito. May mga flag pa, mga sangkay. A diverse array of captured military might, and now Moscow's war trophies. Okay, ito po yung mga nasa kote nila mga sangkay, no? Pinarada po nila sa kanilang bansa. At ngayon, naging tourist destination tuloy po mga sangkay ng mga Russian. Ano ba matatawag ba mga turista sila mga sangkay? Kumbaga naging attraction po ito ngayon doon sa Russia. Ayan po, mga nakuha po nila sa digmaan. The armored vehicle is designed to transport personnel. They initially abandoned their own armor and installed Finnish armor, which turns out to be 12 millimeters. It can withstand 7.62 caliber, but it cannot withstand a larger caliber, that is a 12.7 machine gun. Of course, I wouldn't go fighting with something like this, because if it's shot with a machine gun, everything will be destroyed. So alam niyo mga sangkay, itong nakita nila, itong nakikita natin, malaking sampal sa NATO, sa Western forces. Kasi yan po, mga tangke po nila yan eh. Nakuha po ng Russia. Kumbaga, dito natin makikita yung malaking tagumpay ng Russia sa digmaan na ito. Prized exhibits include the iconic Leopard and the Abrams Ito, galing pang Amerika mga sangkay. Diba? tanks. There is also the Bradley fighting vehicle. Oh my goodness. All of them once operated by the Ukrainian forces and now fallen into Russian hands. Diba? Iba't iba pa pong mga bansa ito. May Amerika ito. Anong bansa ba to? Ano ba to? Spain or France? Basta halo-halo ito mga sangkay. May galing sa Spain, may galing sa France, may galing po sa Canada, may galing sa Britain, at iba't iba pang mga bansa, mga sangkay, mga nasa kote nila ng mga kagamitang pandigma na nasa Russia na po ngayon. My personal impression is a little bit heavy because after all, this war is very hard. People die there. But I see that as before our Russian soldiers, they do not give up. They keep fighting and protecting us. The exhibition is a stark reminder of the vagaries of this harsh conflict, where even the most advanced Western weaponry has been vulnerable under Russia's relentless assault. Grabe, no? Pinamukha talaga nila Putin, mga sangkay, na talo na sa digmaan itong Ukraine. Pinarada na po sa Russia, eh. Despite the advertising of Abrams tanks and so on, it can confront them. Russia has great potential, both technical and military, and great intellectual potential. I think Western countries should not count on Russia's weakness. Although, of course, we also have our own problems, big problems, as in every country. Suportado pa rin po talaga ng mga tao itong si Putin, no? Kahit po marami nang lumalabas na mga mali-maling o mga paninira, mga sangkay. Pero yung majority sa mga Russian, naniniwala pa rin po talaga sila sa leadership ni Putin. The exhibition is another assertion of Russia's determination to prevail in a conflict regardless of the adversary's technological superiority. Bureau Report, WION. Okay, ngayon mga sangkay, anong tingin nyo dito? Ito na ba yung katapusan ng Ukraine? Or ito po yung simula ng digmaang pandaigdigan mga sangkay? Ngayong pinaparada na po ng Russia. Itong maraming mga isinupply na mga kagamitang pandigma ng NATO or Western countries papunta po sa Ukraine. Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now I invite you guys, please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.